Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang pagiging mapagbigay ay pinaniniwalaang risky. Pinaniniwalaan bilang mapanganib. Pwede tayong magtanong, paano kung ako naman ang magkulang? Paano kung ang magkulang naman ay pamilya ko, magkulang naman ako sa mga pangangailangan ko? So maging sa mga iglesia, ang usapin ng pananalapi ay nagdudulot ng tensyon, nagdudulot ng defensiveness, nagdudulot ito ng guilt. Sa iba, ang nararamdaman nila ay pressure. Sa iba naman, ang nararamdaman nila ay pwede silang magkulang. Sa iba naman, pwede nilang maisip, saka na kapag kaya na ng bulsa ko. Pero iba ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians. Paul is saying something radically different. Ini-insist niya ni Apostle Paul sa magiging pangangaral natin na ang pagiging mapagbigay ay hindi isang burden, kung hindi isang pagpapala. Kaya tumayo tayo, yan ang babasahin natin sa pangatlong installment natin, pangatlong pangangaral natin sa 2 Corinthians chapter 8. Natapos na tayo sa pangangaral sa chapter 8 verse 1 to 7 for sermon. At nakaraang Lord's Day, verse 8 hanggang verse 11. At ngayon naman, ang passage natin ay verse 12 hanggang verse 15. Verse 12 hanggang verse 15. Ito ang salita ng Panginoon. Verse 12. For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as a matter of fairness. Your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. Verse 15, as it is written, whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So babalikan natin ang 2 Corinthians. Sana pag tinanong ko kayo, kabisado nyo na to. Pangatlo na to. Okay? Hanggang next Lord's Day pa to. 2 Corinthians chapter 8. Anong ginagawa ni Apostle Paul? Nagagather siya ng funds para sa Jerusalem Church. Ito ay multi-church relief collection para sa mga kapatid doon sa Jerusalem at Judea. No? Ito ay sama-sama, tipon-tipon, tulong-tulong, na pagtulong doon sa ibang iglesia na nangangailangan. At kabilang dito yung Macedonian Church, Galatian Church, kabilang dito ang Corinthian Church. So sila yung mga nagsama-samang churches na nag-commit kay Apostle Paul para tumulong doon sa church ng Jerusalem. Previously, itong Corinthian Church ay nagbigay ng desire nila na sumama at tumulong dito, at in fact, nakatulong na sila previously. Kaya lang, ito ay tumigil. Ito ay hindi nagpatuloy. Muli, hindi natin alam kung bakit sila tumigil. Perhaps dahil sinisiraan si Apostle Paul ng mga false teachers, ng mga super apostles. Perhaps dahil doon sa strained relationship ni Apostle Paul sa kanila, kaya sila tumigil sa kanilang pagtulong dun sa ibang mga churches. Perhaps dahil sa internal division nila, may mga pagtatalo-talo, faction, nalism doon sa loob ng Corinthian Church, kaya nawawala sa isip nila kung ano talaga yung misyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Perhaps yun ay mga dahilan. Kaya dito sa 2 Corinthians 8 at 9, patuloy na ini-urge ni Apostle Paul yung Corinthian Church na ituloy nila yung tumigil na kanilang commitment.
Kaya natutunan natin dito sa chapter 8, mula sa unang sermon, na maging sila ng mga Corinthian believers na well-rounded, very matured sila sa iba't ibang graces nila sa kanilang Christian life. They are matured in their zeal, they are matured in their knowledge, they are matured in their love, they are matured sa iba't ibang parte. Seasoned sila ng mga mananampalataya. Inutusan sila ni Apostle Paul. Excel in this grace also. Dito sa usapin ng pagiging generous, they must also excel. Ganon din, binigyan ni Apostle Paul ng example yung Corinthians. Sino yung unang example nila? Macedonians. Mga Macedonians na extreme poverty, Macedonians na hirap, pero sayang-saya sa ebanghelyo, kaya't umapaw yung puso nila sa pagtulong doon sa ibang mga churches. Pero hindi lang tao yung example ni Paul. Macedonians, mga tao yan, believers yan, kailangan natin ng example na tao, kailangan natin ng real life example sa ating Christian life, pero hindi doon titigil, kailangan natin si Christ. Kailangan natin ng pinakatugatog na consideration natin sa lahat ng evangelical obedience natin, ang pagsunod natin sa ilalim ng ebanghelyo, walang iba kundi si Jesus. Ginawa ni Apostle Paul yon sa verse 9. Sinabi mismo ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you by his poverty might become rich." At natutunan natin dito na yung yaman na ibinigay ay katwiran ng Diyos. Hindi ito pera. Si Jesus, na dakila, Diyos, nagkatawang tao, bumaba, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ibigay sa atin yung wala tayo. At ang wala tayo ay katwiran sa harapan ng Diyos. We don't have a righteousness before God, that we who are poor in righteousness might have the righteousness of God in us. Yan yung ginawa ni Apostol Pablo na halimbawa. Tignan ng mga mananampalataya, niligtas ka. Niligtas ka mula sa kasalanan mo, binigyan ka ng katwiran na wala ka. Kaya natutunan natin na ang tunay na yaman sa harapan ng Diyos ay katwiran. At ang tunay na kahirapan sa harapan ng Diyos ay kawalan ng katwiran. Ang tunay na mahirap sa harapan ng Diyos ay hindi yung walang pera, kung hindi walang righteousness. At yun yung pinrovide ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. At kapag nakita natin yon, tayo'y maliligtas. At kapag tayo'y naligtas at tinignan natin yon, tayo'y mapapabanal. When we look at the glory of Christ in His generosity, in His self-giving, doon tayo magiging Christ-like. Inisa-isa yan ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians 8. Pero nandito tayo ngayon sa talata, tuloy pa rin yung pagko-convince niya. Hindi natapos sa verse 11 yung pagko-convince niya. Tuloy dito sa verse 12 hanggang verse 15. Ngayon, dito sa verse 12 verse 15, anong point ni Apostle Paul? Ang point ni Apostle Paul dito ay para i-explain sa kanila na itong pagtulong nila sa Jerusalem Church ay hindi burden. Hindi ito kabigatan. Hindi ito pabigat sa kanila. Basahin niyo verse 13. Sabi dito sa verse 13, dalawang beses binanggit yung fairness, di ba? Hindi namin, Corinthian Church, hindi namin kayo inaabuso. Corinthian Church, hindi namin kayo ine-exploit. Kaya paulit-ulit siya, fairness, fairness, fairness. Pero tignan nyo, yung verse 13, sabi niya, "For I do not mean that others, Jerusalem Church, should be eased and you, Corinthian Church, burdened. But that as a matter of fairness." No? Gustong patunayan ni Pablo na ang pagiging generous ay hindi burden. Gustong kumbinsihin ni Apostle Paul, the Holy Spirit through the Apostle Paul, na ang pagiging mapagbigay
ay hindi pabigat. Hindi ang purpose kaya sila tinatawagan na maging generous ay para mabigatan sila. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos, gusto ko mahirapan ka. Gusto ko mabigatan kayo. No. Sinabi, hindi yun ang goal. Verse 13. Therefore, doon natin makikita yung heart ng ating passage. That generosity is not a burden to the giver. Generosity is not a burden, rather a blessing to the giver. Ito'y pagpapala. Pinaliwanag na natin ito nung nakaraang pangangaral. No? Sinabi doon sa previous verse, verse 10, this benefits you. Verse 10, this benefits you. Verse 13, hindi ito burden sa inyo. Okay. Hindi burden, blessing. Hindi burden kung hindi blessing. Now, bago tayo tumuloy sa exposition, bago tayo tumuloy doon sa pagpapatunay ni Paul na ito ay hindi burden, gusto ko lang ipaalala, lalo na sa mga nandirito na hindi mananampalataya. Kung ikaw hindi Kristiyano at ngayon mo palang napakinggan ito, gusto kong malaman mo na pwede kang magbigay, pwede kang maging generous, pero malayo ka pa rin kay Christ. Pwede kang maging generous, pero malayo ka sa Panginoong Hesukristo. Therefore, hindi ka tinatawagan sa pangangaral na to na maging generous ka lang, tapos hindi mo pa rin kikilalanin si Jesus bilang tagapagligtas mo. No. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang panawagan sa iyo, kaibigan, ay hindi magbigay kung hindi tumanggap. Panawagan sa iyo, hindi magbigay kung hindi tumanggap. Ang sermon na ito ay applicable sa kanila na kay Kristo na, pero kung wala ka pa kay Kristo, huwag ka magbigay. Hindi ka namin pinipilit dito. Ang gusto namin at gusto ng Diyos at ang gusto ng iglesyang ito, una ay maging receiver ka. Receive the gospel of God. Receive the righteousness by faith with repentance to God. Hindi kami interesado sa pera. Kami interesado sa kaluluwa mo. Kami interesado sa kaligtasan mo. At yan ang pinaka-interest ng Diyos sa usapin maging sa pagbibigay. As you are not in Christ, believe in Christ. Yun muna ang unahin mo, kaibigan. Bisita, hindi pa mananampalataya. Ngayon, didiretso tayo. Para sa atin, ang mga mananampalataya, papaano kinumbinsi ni Apostle Paul yung mga taga-Corinthians na hindi burden ang pagiging generous? Paano yung kinumbinsi? Tatlo. Una, sa pamamagitan ng pagsasabi ng generosity ay proportionate. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na ang pagiging generous ay mutual, may reciprocity. Hindi palaging ikaw. May times na ikaw naman ang tatanggap. Pangatlo, na pagkukumbinse ni Apostle Paul na hindi burden ang generosity, that even in our generosity, you should be God-oriented. Ibig sabihin, kahit ikaw yung nagbibigay, tandaan mo na ikaw yung pinoprovide ng Diyos. Hindi ka mawawalan. Hindi ito burden. So, tignan natin yung tatlong yon na reasons or proof ni Apostle Paul. Una, verse 12. Sabi ni Apostle Paul sa verse 12, for the readiness, if the readiness is there, it is acceptable. Ang ganda ng Tagalog kanina, no? Nung sa binasa ni Maki. It is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. Unang point. Hindi ito burden. Hindi burden ng generosity dahil hindi naman hinihingi sa iyo yung wala ka. Point ni Apostle Paul. Hindi ito burden dahil hindi humihingi sa iyo ang Diyos, hindi ka inuutusan na ibigay yung wala sa iyo.
May willingness yung Corinthian church. Tapos ni-remind sila na ang pleasing sa harapan ng Panginoon ay isang uri ng pagkakaloob na according to their means. Therefore, walang reason ang Corinthian church na hindi tumulong dahil hindi sila inuutusan ng Panginoon na magkaloob nang wala sila. See, God commands a generosity that is within our capacity. Nasa kapasidad natin, kung ano yung kakayanan natin, yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Nung binabasa ko yung mga commentaries, palagi nilang tinuturo ito doon sa poor widow na kinuwento ng Panginoong Hesus sa Luke 21, verses 1 hanggang 4. Sabi doon sa Luke chapter 21, let me read. As Jesus looked up, he saw, si Jesus, nakakita daw siya, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow with 2 very small copper coins. Truly I tell you, Jesus said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Yung mga mayayaman, ang binigay daw nila ay according to their abundance. Ibig sabihin, yung mga tira. Malaking halaga, pero tira. Pero yung poor widow, ang binigay niya ay barya. Pero ito ang lahat ng meron siya. Nagbigay itong widow na ito ng maliit na halaga, pero nagbigay siya ng may pagtitiwala. At sinabi ni Jesus, mas marami siyang binigay. Sa harapan ng Diyos, mas malaki yung 2 barya na yon kaysa sa napakaraming bills na binigay ng mga mayayaman na tira-tira lamang. Kasi kung dito sa atin, sa ating konteksto at kongregasyon, halimbawa may isang naghihirap at nagbigay siya ayon sa kanyang kapasidad, 5 piso. At pagkatapos, merong isa na well-off at nagbigay siya ng 100,000 peso. Umaapaw dyan, no? Yung box yan. Ganon. Sabi ni Jesus, sa harapan ng Diyos, mas malaki yung 5 piso. Mas malaki yun. Sa harapan ng Diyos. You see, ang tinitignan dito ng Panginoon ay according to our capacity. Hindi ko na ito napagpaalam ulit. No? Nung nandun kami, bago mag-surgery si Saul, di ba, nag-gather tayo ng funds. Tapos nagkikwento sila na dumarating yung mga nagbibigay. Tapos nagkwento si Sir Louie na may nagbigay 50 pesos. Halos doon siya naiyak. So, nagbigay ng 50 pesos. Bakit? Kasi pwedeng yun na lang yung meron sila. Kasi pwedeng yun na yung kakayanan nila. Ganyan ang Panginoon. Ganun mismo yung Panginoon dito. Ang hinihingi niya sa atin ay hindi yung wala tayo, yung meron tayo. Kung according to our capacity. According sa kung ano yung meron tayong kakayanan. Siya yung nagbigay ng puso para maging willing at siya yung nagbigay ng kakayanan according to our means para sa purpose ng generosity. Therefore, kailangan nating alisin sa isipan natin, mga kapatid, yung ganitong uri ng mindset na kung meron lang ako. Kung meron lang ako. Hindi ang hinihingi ng Diyos ay yung kung meron ka. Ang hinihingi niya, anong meron ka. Yung ibinigay niya na mismo. Hindi siya humihingi ng higit
sa meron ka ngayon. Kung hindi according sa meron ka ngayon, sinabi ng verse 12, according to what a person has, not according to what he does not have. Kahit gaano kaliit yan, yan ang hinihingi ng Panginoon at masisiyahan siya sa ating pagkakaloob. Therefore, hindi siya burden. Magiging burden lang ito kung iisipin natin, may hinihingi yung Diyos na higit sa meron ako. Doon lang magiging burden yon. Pero sinasabi Paul, hindi burden kasi hindi naman sa'yo hinihingi yung wala ka. Ang hinihingi, kung 5 piso yan, 5 piso yan, matutuwa ang Diyos. To what a person had. Sabi ni John Calvin dito sa text na to, sabi niya, rich men owe God a large tribute and poor men have no reason to be ashamed if what they give is small. Hindi daw dapat ikahiya dahil doon masisiyahan ang ating Panginoon. Unang reason yon, it is proportionate. According to what a person has. Pangalawang reason, bakit hindi burden ang generosity. Verse 14. Sabi sa verse 14, your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. Pangalawang reason kung bakit hindi burden ang generosity, dahil sila ay binigyan ng Diyos ng abundance exactly for the purpose na makatulong sila dun sa Jerusalem Church. Sinabi ni Paul, kapag dumating ang panahon, hindi sinasabi ni Paul na darating yon, hindi sinasabi ni Paul na sure yon. Pero sinabi niya, kapag dumating yung panahon, Corinthian Church naman ang nangangailangan. Yung ibang church naman ang magiging abundant. At yung ibang church naman ang tutulong sa kanila. May mutual provision. Merong pagtutulungan sa relasyon sa isa't isa. Yung Jerusalem Church, napakamapagbigay nila dati. Naalala niyo yung unang pagbuo ng churches after ng ascension ni Christ sa Acts, chapter 2 onwards. Ito mismo, yung mga mananampalataya na binenta nila yung bahay nila para yung mga nangangailangan, ibigay sa kanila. Ito mismo yung mga taong yun. Sila yung in abundance dati at sila yung nag-provide para sa iba. Ngayon naman, etong Jerusalem Church ang nangangailangan at ibang churches naman ang po-provide sa kanila. Sinasabi ni Apostle Paul, Corinthian Church, abundant din sila dati. Pero ngayon sila nangangailangan. Pwedeng sa susunod, ikaw naman. At asahan mo, Corinthian Church, na kapag ikaw naman ang nangangailangan, God will use people to provide for you. Therefore, hindi ito isang burden. Ang Christian generosity sa katawan ng Panginoong Hesukristo, it functions as mutual provision. At merong mga, nung unang binasa ko pa lang to, yun na naisip ko. Tapos nung binasa ko yung commentaries, ganun din inisip nila. Na sinasabi nila na, isa to sa mga pwedeng paghinalaan na yung Christian faith ay may kinalaman sa sosyalismo at komunismo. Kasi doon sa mga paniniwala na yon, wala daw dapat mayaman. Wala dapat mayaman. Dapat daw lahat ng kita mo ay ibibigay sa iba. But that's not true, no? Hindi itong verse 13 ay naniniwala sa communism at socialism. Bakit? Dahil sa Christian faith, naniniwala tayo sa private property. Anong private property? Hindi pwedeng kunin ng iba forcefully yung meron ka. Walang inuutos sa Biblia na pwedeng kunin sa'yo yung pagmamay-ari mo. No. Ang tinuturo ng Christian faith ay willing, cheerful, out of the heart na pagtulong sa mga nangangailangan. Yun yung kinukonfess si Apostle Paul dito. Pero hindi rin ako satisfied sa salitang private property. Dahil ang tinuturo ng Biblia ay
private stewardship. Ang pagmamay-ari mo ay hindi ultimately sa'yo. Yan ay pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Sa'yo yan, pero ultimately sa Panginoon yan. Therefore, we are being convinced na ito ay gagamitin ko sa paraan na gusto ng Panginoon. Sa mga komunistang ideolohiya o socialist ideologies, ang mga mayayaman, masama ang tingin sa kanila. Pangit ang tingin sa kanila. Hindi dapat, pag mayaman, masama palagi agad. No. Sa Christian faith, hindi ganon. Sa Christian faith, ang mga mayayaman ay binibigyang babala. Huwag kayong magtiwala sa pera. Pero hindi sila automatically sasabihin na masama. Kung hindi sinasabi ni Apostle Paul dito sa verse 14, Brethren, Corinthian brethren, your abundance is purposeful. Kaya ka binigyan ng Diyos ng abundance dahil may purpose siya. Kaya ka binigyan ng Diyos ng abundance dahil may meaning. Dahil merong pinapagawa sa inyo, Panginoon. Ano pinapagawa sa Panginoon ng mga in abundance? Your abundance at the present time should supply their need. Mga kapatid, ang abundance sa pananalapi ay providential blessing ng Panginoon. Providential blessing yan. Alam niyo, ang dami-dami na ng mga librong ginawa. Napakarami na ng mga strategy pinropagate. Paano yumaman? Ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Pero hindi yun formula. Na kapag ginawa mo yun, yayaman ka. No. Alam niyo kung bakit yumayaman yung iba? It's a providential act of God. Providensya yun. Walang formula. Walang kahit anong pagsunod mo dito. May mga taong napakasipag, napakatalino, napakamadiskarte, pero wala pa rin. Bakit pinayaman ng Panginoon yung iba? Because God has a purpose. At anong purpose niya? Itong verse 13. Verse 14, your abundance at the present time should supply their need. Ang abundance ay providentially given. Hindi mo ito pwedeng sabihin na lahat sa'yo. Ikaw ang may gawa. No. Hindi lahat ay ganyan. At it was given for the purpose of mutual help and provision. That's why, brothers, yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Kaya ibinigay sa iya ng Panginoon so that you may meet the present need of others. Both. Kapag ikaw naman ang wala, gagamitin naman ng Panginoon ng iba for your needs. Kaya kung ikaw ang nangangailangan at nakikita mo sa iyong mata, naobserbahan mo sa iyong buhay na pinoprovide ito ng Panginoon through other people, through other Christians, i-appreciate mo yon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ngayon ako nangangailangan, ginagamit ng Panginoon yung mga may abundance para sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan yung tulong ng church nung nagka-appendicitis si Lori dati. Kabisado ko mismo. Ang laki ng ginastos namin, pero tumulong yung church. Bagong covenant pa lang yung church noon. No? How about you, brothers? Look back. Sino yung mga ginamit ng Panginoon para sa'yo? Tandaan mo, Panginoon yun. Siya yung nagbigay ng abundance noon. Hindi yun sila lang. Just through them. Ang binigay ng Panginoon sa kanila. At ang sinasabi dito ng Panginoon, now that kung ikaw naman ang in abundance ngayon, now it's your turn. It's your turn. Ikaw naman ngayon ang gamitin ng Panginoon para sa iba. Kaya agree ako doon sinabi ni Brother Ezekiel Asis, no? Sa usapin ng generosity. Sinabi niya na kapag ikaw ay natulungan ng iba, tapos ikaw naman ngayon ay in abundance, gamitin mo yung abundance mo sa nangangailangan.
hindi para balikan yung tumulong sa'yo. Kung yung tumulong sa'yo ay well-off, ibalik mo yon sa pamamagitan ng pagbibigay sa nangangailangan. Hindi, ang Christian faith ay hindi utang na loob. Ang Christian faith ay pagsunod sa Panginoon. At sino yung tutulungan? Nangangailangan. May tumulong sa iyong iba, tulong ka ngayon sa iba. Na they are also in need. Sinabi ng Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden as fulfillment of the law of Christ. Isa ito, no? If you are in abundance today, ang tanong sa iyo, kanino ka tinatawag ng Panginoon para tulungan mo? Who is God calling me to help right now? Sino ngayon ang tinatawagan ko ng Panginoon na sila ay tulungan ko? Pangatlo, para patunayan ni Apostle Paul na hindi burden ang generosity, pangatlo, kinote niya yung Exodus 16:18. Tingnan niyo yung verse 15, may quotation marks. Sinabi doon, as it is written, quotation, Old Testament, Torah, who gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. Kinote ni Apostle Paul para patunayan na hindi burden ang generosity. Kinote niya ang Exodus 16 verse 18. Ito yung provision ng Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Egypt, reklamador na sila. Ito yung mga Israelita, sabi nila, mabuti pang di nala kami lumabas sa Egypt, mamamatay kami sa gutom. Ano yung sabi ng mga Israelita. Nag-provide ang Panginoon. Binigyan sila ng mana. Nagbigay ang Panginoon sa kanila ng mana. At yung mana na yon, hindi ko alam lasa. Sabi niya parang wafer na may honey. Yun ang description sa Exodus 16. Parang siyang wafer na may honey. For 40 years, yun yung pinrovide ng Panginoon sa kanila. At eto yung quotation galing doon. Kasi yung mana na yon, kailangan pag kumuha ka, sapat lang. Sabi ni Moses, huwag kayong kukuha ng sobra. Kasi bumabagsak mula sa langit yun pagkagising nila. Kumuha sila, huwag kayong kukuha ng sobra. Yung iba hindi nakinig. Kumuha ng sobra. Sobra-sobra. Now, after one day, yung sobra na yon, inuod. Nabulok. So, hindi pwede. Hindi pwedeng sobra. Kailangan yung sapat lang. Daily bread. No? So, bakit kinuti ito ni Apostle Paul dito? Para patunayan na hindi burden ang generosity. Bakit? Dahil katulad ng mana sa langit, ang lahat ng meron sila ay bigay ng Diyos. Katulad ng mana galing sa langit, kung ano man yung hino-hoard nila, hindi nila ginagamit sa purposes ng Panginoon, mabubulok rin. At ganun din, katulad ng mana mula sa langit, sila ay po-provide ng Panginoon at hindi sila magkukulang. Yun yung dahilan kung ba't kinuot ito ni Apostle Paul sa kanila. Kasi ang isang iisipin, ang isang burden sa isang giver, ay paano naman ako? Yun yung question. Paano naman ako? Paano naman yung needs ko? Pag tumulong ako sa iba, wala na yung needs ko. Wala na yung pangangailangan ko. At yan mismo yung sinasabi dito ng Panginoon. Sinasabi mismo dito ng Panginoon, wait lang, magsha-shutdown na yung ano ko. Sinasabi dito sa kanila ng Panginoon na anuman yung kanilang pagiging mapagbigay sa iba, hindi sila magkukulang. Bakit? Kasi ang totoong source nila ng kanilang provision ay walang iba kung hindi ang Panginoon, hindi yung yaman nila. Ang security nila ay hindi yung kung ano yung meron sila. Ang security nila ay hindi yung hindi nila binigay. Ang security nila ay walang iba kung hindi ang Panginoon. God is the source of all provisions, therefore, the generous giver will not lack.
Yan ang pinapaalala dito ni Apostol Pablo sa kanila, kaya niya kinote ito. Maging sila na nag-gather ng much, walang leftover. Whoever gathered little had no lack. Lahat sila po providean mismo ng Panginoon. Kaya pinapaalala sa kanila ng apostol dito, sino ba ang sustainer nyo? Sino ba yung nagkaloob sa inyo? Sino ba yung Diyos? Kanino ba kayo hihingi ng daily bread? Sino ba ang provider? Nasaan ba yung security mo? Nasaan ba yung kumpiyansa mo? Doon sa savings mo? Doon sa salary mo? Doon sa meron ka? O sa Kanya na nagbigay ng lahat ng ito? Yung pinapaalala sa kanila dito ni Apostle Paul, no? Therefore, brothers, trust God for your sustenance as you exercise your generosity. Ito ang nawala na sa panahon natin dahil iniisip natin na kapag may kinsenas na salary tayo, meron tayong mga pagkain na nasa refrigerator, meron tayo na mga savings, may debit card tayo, may GCash tayo, meron tayo ng mga yan. Therefore, hindi ko na kailangang magtiwala sa Panginoon for daily bread. No. Kailangan mo pa rin sabihin araw-araw, Lord, give me this day my daily bread. Kaya kapag ikaw ay nag-provide, ikaw ay tumulong sa iba, pinapaalalahanan ka, yes, Panginoon pa rin na hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Pag sinunod ko siya, hindi ako magkukulang. Dahil nung meron ako at nung nagbigay ako, parehong Panginoon pa rin ang sustainer ko. Yan, hindi natin ilalagak yung ating trust sa kung ano yung meron tayo. Ang trust natin ay wala sa wallet, wala sa nasa ref, wala sa bank account, sa savings, sa insurance. Wala doon yung dahil hindi yon ang provider natin. Hindi yon ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay nasa Kanya. Ang Diyos natin ay siya. Ang provision natin ay nasa Kanya. Malala niyo yung sinabi ni John Bunyan, I quoted him a while ago this morning. Sabi ni John Bunyan sa Pilgrim's Progress, there was a man, some called him mad, the more he gave, the more he had. Bigay siya ng bigay, pero hindi siya nagkukulang. Bigay siya ng bigay, pero meron pa rin. Bakit? Hindi pinababayaan ng Panginoon yung gusto niyang magpatuloy sa generosity. Hindi pinababayaan ng Panginoon yung gusto niyang makultivate yung generosity. Therefore, mga kapatid, when you give, it is an act of faith. Yun ay pananampalataya. Hindi yun financial transaction. Yun ay act of faith. Pananampalataya. Binigay ko to, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Pag tumulong ako sa nangangailangan, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Therefore, it is not a burden. No? Mga kapatid, ang usapin ng pananalapi ay hindi labas sa whole counsel of God. Pag pinag-uusapan natin ng pera, ang pinag-uusapan natin ay puso. Puso na ine-expose ng Panginoon. Saan ba tayo nagtitiwala? Ano ba yung kinatatakutan natin? Ano ba yung minamahal natin? At napaka-careful ni Apostle Paul dito. Napaka-maingat niya. Gusto niyang i-shepherd itong mga taga-Corinthians while not burdening them. Na hindi sila mabigatan. Nandito siya hindi para pilitin sila, hindi para puwersahin sila, kung hindi para i-shepherd yung mga puso nila. Pagpastulan yung puso nila sa usapin ng pananalapi. At according kay Apostle Paul, hindi ito burden.
At hindi ito burden, sa tatlong binigay natin, yes, but ultimately hindi ito burden dahil yung generosity, it is found in the gospel. It is found in the gospel. Kaya kung sa lahat ng argument ni Apostle Paul, sa lahat ng napakinggan natin, nasa isip pa rin natin, mabigat pa rin ang generosity sa puso mo. Kung ang susundin mo ito, pero pilit na pilit pa rin sa puso mo, pakiramdam mo pa rin pag nagbigay ka, parang mawawalan ka, imbis na kasiyahan. Ang issue dito, kapatid, ay hindi pera. Kundi puso. Yun ang pinapastol ng Diyos. Yun ang itinatama ng Panginoon. Kaya naalala natin, sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8, katulad ng mga taga-Macedonia, they give first themselves to God before they give themselves to others. Binigay muna nila ang puso nila sa Panginoon. Ang nire-require ng Panginoon ay hindi pera, puso. Yung sarili muna nila. Therefore, sa ating pagbibigay, magbigay tayo dahil tinanggap na natin ang lahat kay Kristo. Magbigay tayo bilang pinalaya sa tanikala ng pag-ibig sa pananalapi, bilang pinalaya ng biyaya. At yung ating pagiging mapagbigay ang magpatotoo sa ebanghelyong kinukumpisal natin, na ang kayamanan natin ay wala sa lupa kung hindi nasa langit. At si Kristo na nasa langit, siyang pinaka-gantimpala natin. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa 2 Corinthians. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito, pinapakita mo ang aming mga puso, binubuksan mo ang aming mga puso, O Diyos, pinapakita mo ang takot namin, binubunyag mo ang aming pag-aalala, binubunyag mo ang pag-ibig namin, at palitan mo ito na isang pusong may pananampalataya habang sumusunod sa iyo. O Diyos, sa mga talatang ito, tulungan mo kami na hindi maging burden sa amin ang generosity. Father, help us. Help us. At tulungan mo kami habang tinitignan ka namin. Tulungan mo kami habang kami ay umaasa sa iyo. Tulungan mo kami habang ginagawa namin ito ng may pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng ibinigay mo, ang Panginoong Jesus. Amen.